Hilda Olvidado, ang manunulat na nagbigay buhay sa mga kwento ng pag-ibig. Bago pa man sumikat ang Wattpad, bago naging uso ang pagbabasa ng nobela sa cellphone, may isang henerasyon ng mga Pilipino na sabik sa maliliit na librong tinawag nating pocketbook. Mga kwentong binabasa sa jeep, sa bahay, sa paaralan, o minsan ay palihimpad dahil ayaw malaman ng mga magulang. At sa mundong iyon, isa sa mga pangalang mahirap kalimutan ay ang isang babaeng naging bahagi ng ginintuang panahon ng Filipino romance stories. Isang manunulat na hindi lamang gumawa ng mga kwentong puno ng pag-ibig, sakit at pagtataksil, kundi naging bahagi rin ng mundo ng comics, pelikula, telebisyon at radyo. Si Hilda Olvidado Marcelino ay ipinanganak noong August 9, 1957 sa Cebu City, Cebu. Sa murang panahon pa lamang, nahilig na siya sa pagsusulat at kalaunan ay pumasok sa mundo ng Philippine comics. Isa sa mga unang isinulat niyang serial ay Charlie's Angels, isang comedy story. Ngunit nang tanggapin ng mabuti ng mga mambabasa ang kanyang dramang Kapag Puso ang Nasasakdal, mas pinili niyang ituon ang kanyang pagsusulat sa drama at dito nagsimulang makilala ang kanyang pangalan. Sinundan ito ng iba pang mga kwentong gaya ng Sinasamba Kita, Dapat Ka Bang Mahalin, Kung Mahawi Man ang Ulap, Pinulot Ka Lang sa Lupa at Saan Nagtatago ang Pag-ibig. Ang kwentong hindi lamang basta binabasa, kundi pinagdaraanan ng mga mambabasa. Nang dumating ang panahon ng Tagalog romance pocketbooks, lalo pang lumawak ang impluwensya ni Hilda Olvidado, sumikat siya para sa mga kilalang pocketbook lines gaya ng Valentine Romance, Twin Hearts at Gemini Pocketbooks. At noong 1993, naglabas din siya ng sarili niyang linya ng Tagalog pocketbook novels para sa maraming Pilipino. Ang pocketbook ay hindi lamang isang maliit na libro. Isa itong takas mula sa realidad. Dito nila nakilala ang mga karakter na umibig, nasasaktan, naghihiganti, nagpapatawad at muling bumabangon. At isa si Hilda Olvidado sa mga manunulat na nagbigay ng ganoong klaseng kwento sa napakaraming mambabasa. Ngunit hindi nagtapos sa pahina ng pocketbook ang kanyang mga kwento. Marami sa kanyang mga obra ang napunta sa pelikula at telebisyon. Isa sa pinakamahalagang tagumpay niya ay ang pagkapanalo bilang Best Story sa 36th FAMAS Awards para sa pelikulang Saan Nagtatago ang Pag-ibig noong 1987. Ilan pa sa kanyang mga isinulat na naging pelikula at kalaunan ay nagkaroon din ng mga adapsyon sa telebisyon. Kabilang dito ang mga kwentong gaya ng Sinasamba Kita, Kung Mahawi Man ang Ulap, Babangon Ako't Dudurugin Kita at Dapat Ka Bang Mahalin. Ibig sabihin, ang kwentong binsang hawak lamang ng isang mambabasa ay kalaunan ay napapanood na ng milyon-milyong Pilipino sa telebisyon. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang paraan ng pagbabasa mula sa comics, naging pocketbook at ngayon digital books o e-books at online stories na ang mas madaling ma-access. Pero ang mga manunulat na tulad ni Hilda Olvidado ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng popular ng panitikang Pilipino dahil bago pa naging normal ang pagbabasa ng love stories online. May mga Pilipinong nag-iipon mula sa kanilang baon para makabili o makahiram ng pocketbook at sa bawat pahinang binubuklat nila, may kwentong naghihintay na nagpaiyak, nagpakilig o magbigay ng pag-asa. Kaya kapag narinig mo muli ang pangalang Hilda Olvidado, hindi lang isang pocketbook writer ang dapat mong maalala. Alalahanin mo ang isang manunulat na tumulong bumuo sa isang buong panahon ng pagbabasa sa Pilipinas. Isang manunulat na nagmula sa comics, tumawid sa pocketbook, pelikula at telebisyon at nag-iwan ng mga kwentong hanggang ngayon ay naaalala pa rin ng mga taong minsan naging bahagi ng pocketbook generation. Hilda Olvidado, isang pangalan sa pahina pero isang malaking bahagi ng alaala ng maraming Pilipino. At hanggang ngayon, nananatili ang pangalan ni Hilda Olvidado bilang isa sa mga manunulat na nag-iwan ng malaking marka sa panahon ng Filipino pocketbooks. Ikaw ka-artikulo, ano ang komento mo sa video natin ngayon? Pwede ka mag-comment sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-follow, i-share ang video ito at mag-subscribe sa artikulo. Maraming salamat.